kasama natin live sa ating studio ang owner and founder ng Isben. Walang iba si Mr. AJ Patawaran. Hello, hello. Good morning, good morning. Good morning. At least, AJ. AJ. Yes. Ano po yan? Pinaikli lang? Or... Yeah, ayun nickname lang yung AJ. nickname. Yeah. Ano po ba yung ating original? Original? Full name. Full name. Aaron Jan Patawaran. Aaron Jan. So, AJ. Yeah. Kayo AJ. po ay, bago tayo pumunta sa pabango, ano yung pinagkakaabalahan natin before pabango? Before ako mag-venture sa fragrances, I was a product developer and brand consultant on the side. So, nagpo-formulate ako and gumagawa ng personal care products, hairstyling, body wash, body soap, shampoo, mga ganyan. More on Ng isang kumpanya na kilala or MSME din ang maya? MSME din. Part shareholder din ako doon. Pero recently lang, last year nag-resign ako para mag-focus sa another venture naman. Yes. Ano bang course mo nung... Tinapos. Actually, malayo yung course ko. Electronics Engineering. Ay! So, kumbaga, Malayo hindi ko nga. nagamit yung diploma ko for this one. Pero I'm grateful for all the learnings. Pero marami naman kasing ganun eh. Di ba? Kumbaga, totoo yun. iba yung tinapos sa current career nila. Maraming nasa Tama. media na hindi naman broadcasting din Ang tinapos. tinapos, Oo, di ba? oo. Iba Basta dito kaya mo nursing. naman yung trabaho, di ba? Oo. Pero at least eto, yung dati mong trabaho, parang Kadikit lang. nakadikit lang, nalilinya. Yes, yes. Kayo ay ilang taong na? I'm only 26 po. Ang bata 26. Nakakahiya naman. Wala akong business. Kaya Diyos lang tayo. Kaya, eto, magkwento ka na, AJ. Yan. Paano ka nagsimula dito sa... Paano mo natuklasan na gusto Natuklasan mo na. palang magpabango? Nagsimula itong Isben 2 years ago pa actually. Matagal ko na dapat itong nilaunch. Kumbaga, hindi lang na-launch ka agad dahil may trabaho din ako noon and may iba akong pinagkakabalahan. And since the early start ng career ko, I'm into fragrances na. Kasi yung mga products na ginagawa ko, nag-involve din ng fragrance. So, kumbaga nag-incorporate din kami ng pabango dun sa mga product niya na... personal care products, di ba? So, kahit papano, nagkaroon na ako ng background sa perfumery. Ngayon lang, mas nag-deep dive lang ako kasi I want to create something na magiging proud tayo na dito sa Pilipinas nag-originate. So, we are making original niche creation fragrances. Kasi karamihan ng fragrances dito sa Pinas, mostly dominated ng inspired, clone. Nothing against that. Ginagamit ko din yun and nag-enjoy din ako gamitin yun. Pero I think it's high time for us na mag-create ng something na pwede nating i-showcase sa international scene. Bakit nag-take siya ng 2 taon? I mean, ano bang, bukod sa trabaho, ganun ba siya katagal aralin? Para sa akin, yes, medyo stiff yung learning curve sa perfumery kasi wala namang courses talaga dito sa Pilipinas eh. Walang institution na nagtuturo kung dito sa paano. Pilipinas. YouTube University. YouTube University or meron na Or ngayon. pero mga trainings. Training pero kumbaga hindi pa sila ganun ka widespread. Konti pa lang din ang nakakaalam and mahal ang materials na ginagamit sa totoong perfumery, yung paggawa ng original scents. Ayun, kaya nagkaroon ako ng sariling collection ng mga materials. So sa bahay namin, Yung mga essential oils. yes, mga essential oils, mga molecules, mga synthetic molecules na nagmula din sa organic. Then yung iba lab-made sa ibang bansa. So kumukuha ka o may supplier ka na kumukuha sila sa ibang bansa. Yes, meron dito locally and yung iba kong materials in-outsource ko din internationally. Kasi di ba natanda mo nun si Tadhana, nag-aral pa siya sa France para Malam. Kumbaga, 2 buwan siya doon para mahasa kasi iba din yung tinapos niya, engineer din siya, di ba? Yes. So, dito talagang meron ka ding masasabi na may may Filipino, may originality. Touch, parang ganun. Touch din yung pabango natin.
For some, merong mga Filipino ingredients. Pero more than that, I want to reflect my own taste, preference, and experiences dito sa fragrance line na ito. Pero ano yung yung sinabi mo may touch ng ng Pagka-Pinoy. pagka-Pinoy. Ano ba yung na-incorporate mo doon na masabi nating Pinoy tayo. Oo. For this one, rum cola. Rum? So, yes, rum cola. This is inspired by the Poblacion's nightlife. Hay. Sa Makati. Yeah, sa Makati. Taga Makati po ito. Taga Makati si sir. Siguro Taga Makati ako. So, gabi ka ganun yung nandun, inspiration ko. So, gumawa po tayo, nag-formulate tayo ng scent na amoy rum o talagang rum yung raw mat niya? Meron siyang raw material na rum. Rum. Yes. And then, yung cola na scent na ito, wala naman kasi talagang essential oil ang cola. So, we make Paano our yun? own accord or we make our own blend na mag-aamoy siyang cola. Cola. Oo, kasi parang parang soft drinks. Parang Bumubula ba yan? Oo. Ganon. Amuin mo. Yes, Joanna. Baka may maalala ka. Sige po. Ayan. Di ba? Ay, oo nga. Cola nga. Diba? Sabi ko nga parang naalala ko, meron akong kinakain kending ganyan eh. Ay, oo. Cola, di ba? At saka ice candy. Oo, na cola. So, bakit Sweet- rum at sweet saka scent. cola? Kaya rum and cola kasi alam mo yung red cups. So, Oo. madalas ganun yung inumin Chaser yung cola. Pinagsasama yung cola, tas JD, Yes. whiskey, ganun. Minsan naman rum, Tanduay rum, or Don Papa, di ba? Yes. Poblasyon. Poblasyon. Familiar nga sa mga umiinom ng Pero bago to, meron bang mga nauna o yung pinakaunang-unang natipuhan mong pabango na ginawa? Usually, yung mga unang creations ko for personal use Yes. lang eh. Baga ako lang talaga magamit. And this time, I want to share my preferences, my taste sa pabango. So, ngayon, meron kaming 3 fragrance na ilalabas. So, Ilalabas. Yes, ilalabas So, pa lang ito ay- sa February. February. So, February ito ay... anong date? Para Mga second week ng February. second second week to week. third week. Yes, Pero yes. itong sinasabi mong 3 fragrance na to, eto ba itong nasa harapan? Yes, yung nasa itaas. Then yung 3 sa Sige, ibaba, mga mock, pa lang, ilalabas later this year. on. Pero eto, dito muna tayo sa first 3, di ba? O, pagsimulan na muna natin dito sa... Ito, okay na to si cola, di ba? Si rum, and cola. Ano pangalan niya? This one, rum cola. Si rum cola. Rum cola talaga. Rum cola na talaga siya. And this one And this one is vodka lime. Bakit vodka na? Bakit vodka lime? dahil din sa Poblasyon na rin. poblasyon. Kasi napapansin ko puro halay ng Parang ganyan kasi na-imagine kong iniinom ko pag nasa beach ako. Sabi ko So, na, kumbaga, parang chill ka lang. Parang, Boracay vibes. And yung 3 fragrance kasi na to, ang inspiration ko dyan is cocktails. Kasi before, nung nagsimula ako mag-aral ng perfumery, nahilig din ako at the same time sa paggawa ng cocktails. Ay, talaga. Kaya siguro mabot na 2 taon. Medyo nagsasabay tayo. Hindi. So, yung hilig mo sa cocktails, parang doon ka nakakuha ng idea na ito na nga lang yung focus? Ganun ba? For this first collection, kumbaga, yun yung tema ng first release. All about cocktails. Then, this one naman, Blackwing. Wala naman kasi talagang cocktail na Blackwing. So, dahil gumagawa din ako ng cocktails ko for my own consumption, nag-create ako ng cocktail na sariling akin din. Wow. So, tinawag ko siyang Blackwing. Anong romance yung incorporated sa kanya? For this Blackwing, yung drink kasi na ginawa ko dati, meron siyang lavender syrup, black tea, and then a pinch of black pepper. So, isipin mo, cocktail na merong paminta. May paminta. Oo, Yeah. may nakikita nga ako naglalagay ng paminta. Pero dito, since ang mga cocktail, ito dito sa kay Vodka lime. vodka.
parang citrusy yung ano niya eh. Amoy. Yung amoy niya. Yes, citrusy, aromatic, na may pagka-mint. So, ang intention ko dito, it's a freshie that lasts. Kasi, Fresh. Parang aircon. Fresh lang. In a bottle. Oh, parang bagong paligo ka lang. Kasi usually, pag sinabi nating fresh scents, yan yung pinakamabilis mag-evaporate. So, pinakamabilis ding mawala. Wala. And ang challenge sa akin dito is to create a freshy fragrance na magtatagal talaga. Long lasting. Long lasting. Yes, Pero yes. iyan, gaano ba, itong tatlong to, gaano siya tumatagal? Kung halimbawa sa Damit or nai-apply mo balat? sa katawan or So, sa damit? etong mga fragrance kasi na to, they are extractive parfum concentration, meaning 20. they have the highest concentration, ng about essential 25 to 30% na fragrance oil. And they last about 6 to 10 hours 6 on to 10 average. Totoo nga eh. Kasi di ba yung 25% lang. Pero sabi ko sa'yo, hanggang gabi. Oo. So, sa matagal labahan nga na, ito. amoy mo pa eh. Oo. Pag hindi ka pawisin, siguro. Kasi katulad Yeah. natin, nandito lang tayo, hindi naman tayo pinagpapawisan, di ba? Aircon. Yes. Tapos, At depende rin sa skin chemistry Yes. and environment factors. Kasi pag mas mainit ang environment, mas mabilis mag-evaporate or mawala yung scent. kayo po ba meron kayong sinasuggest na part kung saan i-spray si mga Sven perfumes? Para sa akin, personal preference ko lang to. I'd like to spray on clothes talaga kasi mas matagal yung perfume Yung sa kapit. clothes. Yes, compared sa skin. Kasi baka yung pawis mo, di ba? Yung pawis, yung init, 'di ba? Mainit ang katawan natin minsan, and then sa skin kasi pagka na-touch yan ng iba or nadapuan ng kung anong object, pwedeng matanggal nila yung perfume. Ngayon ba si Isben, AJ, kumbaga, connected na rin sa iba pang mga organization ng mga perfumer? Yes, actually, last December we attended a convention, yung FragCon. So it's a culmination of different fragrance brands locally, fragrance sellers, collectors, enthusiasts. So booth kami doon and doon kami unang, I would say, nakilala. Kaya kahit ngayon na hindi pa kami nagre-release, may mga nakaabang na. May mga nagme-message na sa page namin. Ito rin yung Showcase namin. Showcase yung tatlo. Actually, 7 yata yun. Hindi ko nadala yung iba kasi hindi pa namin siya i-release. And this one, Vodka Lime, hindi pa nila to naamoy. Something na surprise para sa kanila. So, yung 7 na yun, existing na, nasa market na. Hindi pa. Hindi pa kami nag-release ever. Kumbaga, patikim lang yun. Free taste lang namin. Kumbaga, yung pag-display nyo sa PragCon, ano lang yun, pahapyaw lang. Yes, pahapyaw lang. Ito yung aabangan nyo for 2025. Yes, exactly. Pero yung 7 na yun, ano siya, kasi di ba may mga pabango na sinasabi nila pang babae, pang lalaki, ikaw ba may ganon ka din? Para sa akin kasi yung fragrance, wala siyang gender. And yung gender sa fragrance, it's marketing lang siya. Usually kapag floral, sweet ganyan, soft, pambabae. Bagay yun yung normal na notion Powdery, natin. Kapag mas matapang naman, mas deep, woody, panlalaki naman. Pang-mass, di ba? Yeah, mga musk, spicy, panglalaki. Pero sa totoo lang, wala naman talagang gender ang pabango. Meron akong ito kasi unisex tong line na to. Then, etong Blackwing, it's unisex but it leans toward masculine. Pero nung nag-showcase kami sa FragCon, may mga babaeng may gusto ng scent na to. Like, they would actually wear it. Kasi minsan naman pag na-spray mo na sa katawan, tapos nag-evaporate na, 'di ba? Minsan yung naiiwan hindi naman parang kumbaga, it fits kahit babae siya o lalaki siya. Yes. Di ba? Hindi, I mean, parang ibang spicy. Yung amoy niya, pero... Spicy ba yan? Fresh spicy. Spicy. Ganun kasi yung... Parang may pistachio na amoy na, di ba? Pang office. Office kind of scent. Pang aircon. May nuts ba siyang Meron siyang nutmeg na tinatawag. So, baka kind of dahil nut siya. doon. Yeah. Kasi parang amoy pistachio, no? Yung may Pabango mo parang naman yun. Oo nga. So, etong natin, masculine na pero marami ding request na kababaihan. Yes.
Pinposition namin siya na unisex, pero leaning towards masculine kung amuin mo yung profile niya. Pero parang panlalaki talaga. Oo, Lamang. pero tawag Yeah. dito, pwede pa rin kahit sa Pwede alin pa man rin. dalawa. Oo. Yung dalawa naman, para syempre, yung ikaw kung naniniwala kang walang gender ang fragrance, yung iba kasi naniniwalang meron. So, yung dalawa, si rum, cola, tsaka si Vodka lime. Vodka. lime, ano siya, pang babae? Unisex talaga sila. Unisex talaga sila. Yes. Pero, wala bang yung parang lamang naman yung babae? Kasi ito, si Blackwing, lamang lalaki. Masculine. For now, wala pa yung leaning towards feminine. Pero in the future, magkakaroon din kami. Parang ito Yes. na lang safe na bilhin kapag gusto. Sa ngayon, sabi mo, AJ, kumbaga, i-introduce lang muna natin itong mga produkto dahil February pa yung talagang Yung launching. nyo, Yes. ilalabas nyo sa merkado. Ano bang plano nyo? Saan mo ba siya ilalabas? Kumbaga, online lang or meron kayong Bazaar. bazaar o meron kayong mga store na doon nyo kagad na ma-display yung inyong mga perfume? For this launch sa February, we're planning to launch it on our website, ysven.com, sven.com. And for now, online operations muna kami. And hopefully this year, or pag pinagbigyan, pwede ring next year, magkaroon kami ng physical store na sa malls, sa hotels. Wow. Yeah. Totoo yan, dapat. Sa packaging, sinong nag-isip? Ganda. Ang ganda. Silver and black. Yes, thank Parang you. cellphone, charet. Yan ang kulay namin, black and silver. So it exudes elegance. Kasi gusto namin simple lang. Oo, ang ganda. Bakit nga ba Isben? Sino Okay, hindi ko pa Isben? pala Ikaw nasabi, si no? AJ. Oo nga. So, ang origins ng name na Sven is I named it after my son. Ang pangalan niya Sven. Sven. Ang Sven talaga. Sven talaga. Siya Without talaga the yun. Y. Okay. So, Isben. dinagdagan ko lang ng Y yan. So, para mas iba din, mas unique. Sven. Pero kung nilagay mo si Y dyan na para si Unique, wala siyang meaning? Yeah, parang silent, di ba? Sven Oo. pa rin yung basa sa Sven kanya. pa din. Tsaka, Silent, Y. Oo. Ano ba si Sven? May pinagkuha ng ka ba sa pangalan na yon? yes, actually, yung Sven, it's a Nordic name. Ang meaning na young man. So, Young boy man. kasi Ito yung boy. son ko ngayon. 3 months old pa lang. Ay, Ito na di yung bale Y. mapapanood naman ni Sven yan pagka malaki na siya. Yeah. Itong episode na to. Kaya din pinangalan ko sa kanya tong brand na to because I want this brand to be my legacy and pamana sa kanya when he grows up. Oh, Kasi nagsimula naman kami, walang pamana sa amin. No rich parents and no inheritance. And we want to make something na better for the next generation. pwedeng siya na eventually pag halimbawa matanda ka na AJ, di ba? Pwede mo nang siya na ang humawak ng company ng Sven. Yes. Di ba? At least si Sven talaga. Si Sven yung hawak. Kasabayan ba ni Isben tong ilang taon na si Isben? Sorry. 3 months pa lang siya, 3 months newborn. pa lang. Yes. Ay, ayan siya, Sven! Yan. Ang cute. Ayun. Nagkaroon kami ng photo shoot. So, parang perfumer yung, niya, yung theme niya. Yung, packaging, ito tong mismong, lalagyan. Paano ka nakapili na, ito yung gagamitin nating, bote para sa ating perfume? Yeah, like what I said kanina, meron akong interest sa paggawa ng cocktails. So, mahilig ako dun sa, yung may alak ba. So, namili ako ng packaging na mukha siyang liqueur flask. Oo nga. Yung, alam mo yung yung parang silver. Yeah, yung aluminum. Aluminum, di ba? Yes. Oo So, yun yung shape ng bottle namin. Yung parang may lalim dito. Ay, tama Yung ba? mga ginagamit ng militar. Yes, actually, yun. Liqueur Galing ko, flask. Yung pang ganun lang. So, yung kumbaga, paano mo siya nakuha yung bote? Nagpa-customize ka ba o meron Nakita ka mo lang sa nahanap? kumbaga nakita na lang na may ganyan palang Yeah, meron palang ganitong shape na bottle abroad. So, nag-i-import kami ng bottles, ng boxes, and then yung fragrance namin, ini-import din from other countries. Meron din source locally. And hopefully,
mas lumakas pa yung raw materials dito sa Pilipinas. Meron tayong LME, Ilang-Ilang, Vetiver Filipina. And kapag nag-stable yung supply dito sa Pilipinas and marami pang nag-grow, mas makikilala pa siya. And gagamitin talaga natin yung sariling atin. We want to showcase our talents, our resources to the rest of the world. Sa ngayon, yung mga nabanggit mong mga essential oil na talagang dito na po-produce sa Pilipinas is kumbaga, yun yung ginagamit mo dito rin sa mga ilalabas mong mga perfume. Yes, down the line, maglalabas din kami ng fragrances na centered around those materials. Di ba kumbaga cocktails yung natin dito base. Meron ka pa bang iba na hilig din na na-turn mo siya sa pabango? May interest kami sa free diving. Doon ko nakilala yung wife ko. Free diving. Yes. Wow. Free diving. So maglalabas din kami ng fragrance next time na ang inspiration is a life of a free diver. So yung pangalan ni Mrs.? Si Rov. Parang ba to? Baka yun yung maging pangalan. Parang scent ng parang scent ng mga aqua ganyan. Aquatic, yes. So, aquatic marine. A life of? Life of free diver. Free diver. Yun yung inspiration niya. So, abangan din nila yan. Yes. Etong nasa baba. Etong nasa baba, we have Verde Musk. So, si Verde Musk, inspiration niya is life in a province. Wow. So, it's parang farm. Parang palayan, yung Anis. parang ganun, Yeah. Parang Actually, taniman. ang scent niya, meron siyang tinatawag na hay, yung parang dayami. Yeah. Okay. So, Tapos, we ano have pangalan po ulit nun? Verde Musk. Verde. Yes. Ano siya? Unisex din? Unisex din siya. Unisex din. Yeah. Verde Musk. It's a green, fresh scent. Okay. Ano pa yung iba pa yung nasa dalawang nasa baba? So, meron din tayong Solar Amber. Solar Amber. It's- So, yan Solar. ay Ito ay unisex din siya. Ang inspiration nito is a sunny day. So, it's like your childhood na naglalaro ka sa labas. At so, pwede siya sa mga outdoor activity. Bagay siya sa outdoor activities. It's so bright na yung scent niya reminiscent of sun. Wala naman talagang amoy ang araw Pero diba? Pero gumawa kayo. pero ano yung notes na kumbaga madidistinguish mo kagad sa kanya? Fruity notes like mango, pineapple. Wow. So, yung kulay ng araw. Kaya Yung siya ini-evoke medyo, natin. Kaya pala solar, no? Orangey. Yes. Yes. And At we yung also isa- have Nude Oud. Dati ang pangalan nito, Nasaan Oud siya? Nude. Oo. Ito yata yun. Yeah, Oud Nude. Mhm. So, Oud. Oud Nude. Bakit oud? Ano po si oud? So, yung oud kasi, it's a material. It's a wood material na sobrang mahal niya. So, galing siya sa isang agarwood tree. Agarwood. So, yung sap nun, yun yung Dagta. oud. Yung dagta. And para magkaroon ng oud, so, sinusugatan yung puno Tsaka lalabas yung dagta. para ma-infect siya. Saka lalabas yung dagta. Siya luluha. And it's so rare, kaya sobrang mahal niya. Bakit nude? Ba't may nude? Nude. Kulay ng Yung scent kahoy? kasi neto, it's a sexy nighttime scent. So, it's for intimate. Oh, after Yes. wedding. It's a honeymoon scent. Honeymoon scent daw ito. Yeah. Ayan, mga kapropinetis. Kasi, Baka So, yung magkano amoy yan? niya, parang sweet na chocolate wow. na may cinnamon. Mabango ang cinnamon Yeah. sa Mm-mm. sa, Parang yan. coffee, Alin? parang may coffee, di ba? Cinnamon. Yung smell, kumbaga. Mm-mm. Mm-mm. Para kang Chocolate, di ba tapos- ang cinnamon kasi talagang mabango Pag nga ilagay mo lang sa bread yan, di ba? Cinnamon bread, talagang pag nagluluto talagang masarap. mabango, di ba? Yes. Ang gusto naming direction for this fragrance, pag naamoy mo siya, uy, ang sarap. Oh, di ba? Kasi Kaya pala sexy. Uy, ang sarap mo pala. Diba? Parang ganun. Ganun. Pero ano yun, marketing strategy Yes, talaga yes, yun. yes. So, si Oud Nude, sila ay wala pa sa... Wala pa sa market. market. And we plan to launch this collection on
either March or April this year. Pero nagtatry kayo na ano siya, na parang ipatest, pero iba magbebenta, kumbaga. Kunyari, meron ng sabik na gusto ko talagang malaman kung anong amoy ni Udnod. Bibili na ako ng set ng sila, bawal pa din. Wala pa sa ngayon, pero pag merong mga physical events like yung FragCon nga or may mga bazaars we could attend and pwede namin i-showcase yung mga fragrances na hindi pa nare-release. Kumbaga pwede yung patikim. Patikim ulit. Pero bebenta hindi pa rin. Paamoy pa lang. Hindi pa din. Pre-order pwede. Pre-order. Pero itong mga, kumbaga yung mga kakaibang mga pinangalan mo, ikaw lang talaga nag-isip. Yes, yeah. From personal experience, preference. So, nagbabasa-basa din kasi ako ng kung ano-anong literature. So, doon ako nakakahanap ng inspiration sa pangalan. Alam mo, yung label niya, katulad nito, di ba, vodka. Sabagay, yung vodka, alam na natin, yung lime, alam natin, di ba? Pero yung iba na kakaiba, o yan, kumbaga, wala, di ba yung iba, may mga nakalagay kung ano yung mga ingredients or mga ginamit na mga essential oil. Sa inyo ba, bilang nag-ano ka din, galing ka din sa mga personal care, gaano kahalaga yung may ganun, yung may mga parang labels. na label ng ingredients. Actually, it's mandatory. Kailangan talaga yun. Pero sa packaging namin, ayaw namin nasa mismong bottle kasi gusto namin mas simple, less text. Kaya nakalagay siya sa box. Saan dito? So, ito kasi mock box pa lang to. So, yung actual box niya nakalagay sa likod. So, nakalagay dapat dito sa likod. Yes, nakadeclare. O kaya sa paper. Pwede rin sa paper. Parang nakadikit na, thank you for, buying ganito ganyan. Yeah. Tapos, this, para alam kagad kung ano, di ba? Part ng packaging guidelines kasi yung ingredients. May allergy sa gantong amoy pag naamoy niya, di ba? Minsan may yung ganun. Nababahing. Oo, di ba? So, mas mainam yung... Mandatory pala talaga siya. Pero minsan, yun nga, kino-consider din ng owner, yung simplicity, diba? Ng bottle. Pwede naman pala sa box ilagay yung mga ganong details. Sa launching nyo ba, may maglalabas din kayo ng maliit na version, mga version, ganyan, mga... Anong ilang ml to? This one is 60 ml. 60. Alam ba, mga 30 ml lang, ganyan. For now, ito munang 60 ml bottles. And down the line, later on this year, maglalabas din kami ng discovery set. So, maliliit na bottles like 3 ml. Sa isang set na siya. Kasi, you don't want to commit sa isang bottle na hindi pa alam yung amoy. Yes. Kaya merong discovery set para malaman mo muna. Yes, ma-discover mo muna kung alin dun yung preference mo. May presyo na ba si 60 ml? Etong 60 ml, ang price range niya is about 2,000 to 2,500. 2,000 to 2,500. Yes. Pero yung naiisip mo, AJ, na yung discovery set na sinasabi mo, mga ilang pirasong, halimbawa, kung 3 ml yan, ganyan. Every 3 pieces. Kasi yung bawat collection, it's 3 pieces. Yes. So, tatlong 3 ml. Tatlong 3 ml. So, magkano naman possible? Yung estimate na I would say about 900. Basta below 1,000 lang. Kasi gusto mo, trial muna di ba? Oo. Para, makakapili sila kung anong bibili nila sa 60 ml na. Yes. Para sa'yo ba, kung ikaw na palaging gumagamit ng ganyan, 60 ml yung dami, pang ilang buwan siya nagtatagal? Kung araw-araw natin gagamitin yung 60 ml, I would say mga 2 months din siguro. 2 months din. Kasi yung sprayer nito, malakas na siya. So, isang spray lang, marami na yun. Marami ng Totoo yes. Na-try nga namin dito. Dito, di ba? Basa na nga. Kaya po, huwag kayong masyadong kabahan sa presyo. Kasi yung mga nabibili natin na mura, panandalian lang yung madaling amoy yan. Madaling mawala yung amoy. At mabilis nyo rin yan mauubos. Pero kapag nag-settle tayo sa mga ganitong pabango, UD perfume na po siya, 25% ang concentration. To 30. Yeah, extrait de parfum. Extrait de parfum. Yes. Ang grabe mga pangalan dyan. Pero yun, nagtatagal daw po ng 2 buwan. So, yun yung binabayaran natin kasi yung bango niya at saka yung kung gaano siya magtatagal sa atin. Hindi ka spray ng spray. Hindi ka spray Akala mo nakamura ka dahil nga mura, halagang minsan wala pang 500 di ba? Tapos
nakakatukso naman talaga. Kasi, uy, mura, pabango, mura, ganyan. Pero di pa tapos meeting mo, ubos na din yung amoy. Wala na, nasigutan nila lahat. Tsaka more than that, more than yung quality ng pabango, yung packaging, it's the artistry yung binibil natin. Yung inspiration, yung story behind the fragrance. Behind nung pabango, yes. diba? Naniniwala kasi ako na fragrance is a form of art. And behind every art is an artist. So, ang goal din namin sa brand is to collaborate with other Philippine perfumers. Actually, ngayon, bilang lang sila sa kamay. So, yung perfumers talaga sa Pilipinas? Yes, sa Pilipinas. So, hindi pa ganun ka widespread yung profession na to. And we want to make great awareness sa market na nag-i-exist pala yung ganitong profession sa Pilipinas. So, habang nakikilala yung brand, gusto namin nakikilala din yung perfumer behind the products namin. Gumawa, diba? Yes. May pagkilala. Pero, AJ, since 3 months pa lang kayo, no? Na ba kayo? Nakapag-tie up ka na? Halimbawa, nakalapit ka na sa mga ahensya ng gobyerno such as DTI or DOST para sa produkto? For now, hindi pa. Pero last time may nakausap ako about sa DOST. Yes. So, meron na pala silang Flavor and Fragrances Division sa Los Baños, Laguna. Wow. And bago lang yun. So, may mga dinedevelop sila. May mga tinutulungan silang growers, farmers, such as yung Philippine Cinnamon. I didn't know na meron palang ganon. Yes. Mayaman pala tayo doon, Philippine Cinnamon. So, ibig sabihin, gumagawa sila ng mga essential oil na dito lang din makukuha. Yes, tinutulungan ni DOST sa tech yung mga growers, yung mga farmers. Makapag-formulate ng oil from, halimbawa, sabi mo nga. Yes, makapag-extract sila ng cinnamon. Yeah, gayon. Tsaka, pagka ganon, mas murang mabibili ng mga perfumer. Hindi na i-import. Yes. Anong, kumbaga, ano bang plano mo pagdating sa ganyan? Sa mga ahensya ng gobyerno natin? For now, wala pa kasi akong masyadong awareness sa programs. Pero kung merong opportunity, I would be glad to grab it. Kasi ma-enhance pa nila DTI. May mga packaging, programs sila na maaaring makapag-enhance pa ng ating produkto. Kasi for sure, tiwala na tayo kasi natin yan, tayo nag-design dyan, di ba? Pero para makapasok sa standard, lalo na kung gusto natin siyang i-export, di ba? Pwede tayong humingi ng tulong at pagyayamanin nila yung ating karanasan para mapaganda yun. Di ba? Yes. Pero, ano ba yung mga ginagamit mong may mga machines ka bang ginagamit sa pag-formulate ng pabango? Sa paggawa ng pabango, nanggaling din kasi ako sa manufacturing. So, meron kami sariling manufacturing ngayon. Binibuild pa lang din namin slowly. Unti-unti. Para dito sa yung mga perfume collection. Yes. Yung Fragcon ba yung first, mo? First appearance. Actually, it's parang yun yung debut namin. First appearance sa market. Parang free taste, kumbaga. Anong reaction nila na sa may isben. Kay-isben na hindi pa nila agad-agad na amoy, 'di ba? Parang tinakam mo lang Parang gano'n. Hindi na sila na pwedeng bumili Actually, gustong-gusto ko na nga silang bentahan. May mga nagpunta nung Fragcon na gusto nila bumili na kaagad. Kaso wala talaga kami maibenta. Sabi namin, next year pa kami maglo-launch, which is 2025. And ang ginawa ko kasi nung Fragcon, hiningi ko mga email address nila. So, para makontak namin sila when we launch. So, we have currently around 300 people waiting online. 300? Yes. Grabe. Pero yung 300 na yun, kaya na siyang masupplyan o hindi pa talaga? I think kaya naman. Kaya na. We're working on it. So, yung online, natin, website, di ba? Yes, sa website muna. Ano ulit yung website natin? Saan sila pwedeng magpunta? It's isven.com, ysven.com. Ayun, napakadali. Isven.com. At yung mga available ng produkto,
Doon lang din. Yes, doon lang din muna. Sa Facebook? Sa Facebook, meron din. Ida-direct din namin sa website kapag nag-message sila. Yan. Hindi ba mahirap umorder online? Hindi naman. Mabilis lang. Ilang click lang. Ilang click lang. May hasagot ka agad. Meron ka agad. Then, ang delivery namin about 1 to 3 days. Metro Manila. Sa provincial, Depende. about 3 to 5 days. Depende sa lugar. Paano naman sila makakasigurong walang gas-gas yung kanilang makukuhang pabango? Meron kaming strict na quality assurance, quality control sa manufacturing namin. Kasi yung iba, di ba, pabango, usually, ang kumbaga, ang nagiging problema sa mga yung sa mga bumili. Users. Pagka nag-leak, di ba? Oo. That's really a concern sa perfume industry. Maraming brands na nagli-leak din yung bottles. So, to address that problem, gumamit kami ng crimp technology dito sa bottle. So, hindi na siya mabubuksan. Parang Crimp. magnet. Okay. Kinecrimp Ay, siya. oo nga, So, no? baga Ayan, no? sinisil talaga. Parang So, hinihigop. Hindi ka na, wala kang hirap sarado. Kusa siyang ayun. Ilayo nga natin. Kaya hindi siya mabubuksan kapag ka inikot mo yung neck ng bottle. Hindi siya nabubuksan na. Okay. So, guaranteed wala siyang leak. Kasi yung iba ang problema, may mga na madaling masira yung ganun, di ba? Yung Minsan pump. yung pump. Oo. Tapos yung parang tumitigas na hindi mo na Ma-spray. ma-spray, oo. Yeah. May napag-aralan niya rin na. Yes. So, sa 2 years development na ito, na-encounter na namin yun and sinolve na agad namin. Pag pag first order, walang discount. meron yan. Pala yung introductory price nila, baka... Oo nga, introductory price. dapat Bigyan mo may kami ng... ganon. Actually, meron. Hindi pa namin nasasabi. Pero lahat ng nag-subscribe ng email sa website namin, Wait, makakatanggap sabay, ng early access. Like for example, February 15 ng launch. So, February 10 pa lang, ma-access na nila yung website na may password. Sila lang nakakaalam. Kapag Nag-subscribe sila sa email. Ano bang email niyo? Ayan, paano nyo na email nyo? Yan. Punta lang kayo sa website, Okay. ysvn.com. Then may kita kayo doon na insider access. Okay. Type nyo lang email, enter, voila. Tapos na. Ayun lang. Tas- Yeah, So, mag-email na lang kami kapag magno-notify malapit. na lang Yes. pagka malapit na yung launch, mag-notify kami ng early access tsaka exclusive discount. Meaning, kapag naglagay sila ng email dyan, automatic subscribe. Yes, yes. Okay. Pero, nabanggit mo, AJ, na may exclusive na discount. Mga ilang percent naman yung discount na to? 1,000 na lang. Secret muna pero malaki yan. Sulit yung pag-aantay. Oh, yun ang kasi syempre nagantay ka, di ba? Tsaka 300 na ngayon nakalinya eh. Yes. Okay. Tingin namin nga, mauubos to less than a month. hopefully. So, dagdagan nyo na. Dagdagan nyo na yung Yes. production. Paano ba ang production Preparation. natin? Matagal ang preparation and production nito kasi yung Mga- materials hindi ba? namin, hindi naman. Kasi yung materials namin, sinusource pa namin abroad. So, yung shipping from abroad to Philippines, it takes a while. Mga Hindi ba siya 1 to 2 bulk months. kunin? Bulk na namin siya in-order, pero in-expect namin mauubos ka agad. Yung logistics masyadong matagal kasi abroad pa. Yes, tsaka capital din. Kumbaga, maglalabas ka agad ng malaking capital for that bulk order. Yes. Ayun. So, Hindi, sabi mo bulk orders, di ba? So maramihan yung pagkuha mo. Hindi ka ba yung sa mga kapwa mo rin? ikaw na lang mag-supply. ikaw, supplier ka rin, ganyan. Yun. Pwede din. Actually, Kasi meron akong marami ka client eh. ngayon na balak niya magpagawa din sa amin ng fragrances. So, kumbaga sabay-sabay na ma-leverage din namin yung manufacturing namin, hopefully. Pwede bang open ba kayo halimbawa, may isang customer ba, nasa market na kayo, may isang customer sabi, gawan mo ko ng ganito, yung para lang sa akin. Bespoke fragrance. ano po tawag ulit? Bespoke. So, kumbaga para siyang tailor-made. Yes. Fit lang sa'yo. May Possible in the future na magkaroon ng ganong service yung brand namin. Pero Pero it comes with a good price. it comes with a good Dapat. price, yes. Syempre, Since custom ikaw yun, lang yeah. gagamit nun, di ba? Pero Hindi paano naman ako para makakasiguro na ako lang may amoy na ganun? May certificate.
Dapat. Siyempre, di ba? Kasi baka mamaya maraming maging interested sa ganon. Nakasalubong mo, kaamoy mo. Oo. O kaya naman mga artista kayo, mga sensitive kayo na ayoko na may kaamoy ako. O, di ba? Kaya mo yun. Yeah, kayang-kaya yun. Oo, Definitely. halimbawa nga pala, artista, tapos magpapagawa sa'yo ng scent Joe niya, Mariano, di ba? ganon. Oh. Kayang-kaya. So, Kayang-kaya. depende sa inspiration mo. Image ba yan? Oo. Story ba yan? Memory ba yan? Kaya mo nga Ta-translate natin yan into amoy scent. araw eh. Di ba? Na mabango. Na mabango. Na mabango. Ito Solar. na yung amoy araw Ano na ulit mabango. yung solar? Solar Amber. Eto. Actually, hindi akong may gawa nito. Amoy ng araw. I already Amoy. collaborated with a different perfumer. So, ibang perfumer na gumawa niyan. Iba. Oo. Yes. At least Solar at least yung anak mo, 'di ba? Pag-uwi hindi amoy araw. Oo. Amoy ano? Amoy solar Am- amber. Solar amber. Oo. Oo. Amoy araw na mabango. Amoy araw na. Yun, ganun pala dapat sabihin. So, yung pag in-order yan, ito na yung box na matatanggap nila. Yes, it comes with a hard box na meron siyang parang velvet or silk na Parang linen tela dyan, sa loob. tela, Yes, oo. yes. Ayan, mas Uso classy. talaga. Oh, uso talaga yung parang pa-drawer na yung ano ng box. Yeah, drawer type box. Drawer Type Yes. box. Pero merong mga simple lang. O, ito talaga yung gusto yung unang ipakilala. Ganito kami. Gusto namin ganyan na ka-premium para kasi High-end na siya tignan eh. Oo. gusto namin na tingin makakasabay yung itsura niya internationally kasi para sa akin hindi lang dapat ang mindset natin as business owners, hindi lang Pilipino yung bebentahan natin, kundi buong mundo na. kung sumabay yan sa, AJ, pag ito'y sumabay sa, alam mo na, yun ang mga target natin, di ba? Sumabay sa mga branded. Mas mura pa rin siya. Kung kumpara mo Actually, sa mga branded na mga pabango na existing na, nagkakaroon pa ng, kaparehong mga scent, di ba? Oo. So, ikaw, okay ka talaga sa 2,000, never ka nang magtataas. 2,000 ano po ulit? 2,000 hanggang 2,500. Pero definitely, magkakaroon din ng different price range for different target markets. Yeah. Pero for now, we're good at that figure. 2,000 to 2,500. I-ready nyo na ang budget kasi lalabas itong mga Sven na personal collection nyo to, no? Yes. Personal collection May sa... discount, Oh. Yeah. Subscribe kayo ng email sa website namin. May discount subscribe yan. na. Promise. Malaki daw. So, mga second week, sabay-sabay tayong mag-abang. Yes. Bale, kayo po ay makikita sa website at saka sa Facebook. Wala kayong Instagram, Facebook, TikTok, Instagram, yun muna. Then TikTok, definitely down the line. down the line. Ayan. Puntaan muna natin ang mga comments ngayong umaga with Andres Bonifacio Jr. Ayan! Buti na lang hindi ako nagamoy amag. Good morning, Miss Jo and Miss Joanna. Galing kay Ninja Bachiller, Julio Luna, Jejo San, Joy Hernando, Angelo Redaha, Michelle Machado, Sherian Gole Cruz, Jessery Lancheta Maranan, Sandra Garina, MJ Dalapag, Lorna Cristobal, Sasha Garina, Princess Ann Maranya Gutierrez, Irene Tenoso, and of course, nanonood siya, Gary Sevilla, Kayla Staho, hello sir, baka naman. Tristan Gulay, good morning girls. Uy, parang alam ko yan morning show yan. Jane Rose Labenya, isa na namang inspirasyon para kumita. Manifesting matawagan po, always watching from Lukban, Quezon. Young entrepreneur, kaka-inspire naman si sir. Ayan. Emelia Santos, pwede po bang magpa-customize for giveaway for wedding? Sir AJ. Yeah, pwede po. Pwedeng Wow. pwede. Paano yung ano nun? Yung customize sa, ano ba? Yung scent ba? O yung lalagyan? Yung pabango? Paano? Ma'am, Halimbawa, ano? yung... Siguro yung bango. Kunyari. Halimbawa, yung pabango. Yes, possible na amoy ni customize Sir Vic, yung amoy mismong mo. scent niya. Yun ay Yes. ibibigay, ibibigay doon sa mga aaten doon sa Nag-exchange kasal. eh. May na-exchange Pag-exchange AJ. Yeah, pwede po. Message nyo lang kami sa page namin kapag meron kayong events, weddings, we can definitely do custom scents At for, saka yung for your events. halimbawa, Yes. yung kahit yung box, di ba? Kahit yung scent nyo, pero yung Pwede box. rin yung box pero kailangan lang ng medyo matagal na lead time. Kasi yung biyahe, no? Months ahead. Yes, Oo. yes. Lagay mo TV, Jay.
Yung paborito niyong pabango, no? Pwede rin, di ba? Ayan, Emelia Santos, pwede... Ay, nabasa ko na yan. Paula Rui Bibar, nakalalasing na amoy na pabango. Okay na okay ito. Nako, wag lang susuka. Hindi nakakalasing. Hindi ba nakakalasing? Hil Tolosa, ang galing naman ng guest. Maraming lalaki ngayon ang gumagawa ng sariling pabango. O nga, no? Yung mga perfume line, puro halos lalaki yung mga nagiging guest natin ngayon. Kasi sila yung mabusisi, kumbaga. Parang... Kesa sa babae? Pure you. Sa Singapore kasi, puro mga babae yung mga gumagawa eh. Singapore. Oo. Anyway, Mariel Forbes, ang ganda ng packaging, pwedeng panregalo. Yan ang din na nakita ko. Nako, pagtingin ko pa lang, ay, pwedeng panregalo to. Sandra Bernon, nakaka-inspire naman ng kwento ni Sir AJ. Parang gusto ko i-try. Sino? Ay, may asawa na sa Sir AJ. Ito, meron na po ba ito sa, yung pabango pala. Meron na po ba ito sa Shopee and Lazada? For now, wala pa. Pero, months from now magkakaroon din. Ayun. Pero unang-una sa website muna. Sa website. Ayan. Ano kayo doon? Subscribe, yes. Okay, nako, malaking discount ang makukuha ninyo. Fernando Pascual, wow sa formula soft drinks na amoy pabango. Kasama na rin dyan ang straw. Iba talaga pag Pinoy sa pag-iisip ng pagkakakitaan. Jay De La Cruz, gaano katagal ang tinatagal ng bango niya? Sinasagot niya yan kanina. 6. Nakaka-curious. Nakaka-curious, kakaiba kasi ang line ng perfume niya. Queenie Wellan, pambabae ba ito o panlalaki? Unisex! Nasagot din yan kanina. Celso Zuela, wow, sikat na ang Sven. More power sa PragCon. Kilala niyo po si Celso? Baka isa sa mga PragCon attendees. Baka nga. Glenn Hello, Serreno, parang ang dami kong gustong itry sa perfume line na ito. Iba ang dating. Wow. Sandra Garina, ang ganda ng lagayan. Pwedeng pang birthday gift sa partner. Sana all may partner. Yan ang ating mga komento this Wednesday morning. Back to Studio 2. Mama Jo and Binibining Joanna. Ayan, maganda talaga pagka pinag-isipan yung packaging pa lang. Kasi nakakaakit na. Di ba? Lalo pagka binuksan mo pa, di ba? Tapos may maamoy mo pa. Maamoy mo pa. Kayo po ba anong pinakamatagal na formulate ninyong scent? Para sa akin, itong vodka lime. Vodka. Sa vodka Yes, na. yes. Bakit po? Ilang buwan siya tumagal? For about a year din. A year? Yes. Hindi biro Tsaka sa itong vodka. rum cola. Mm. So, ilang trial ako dito. Parang mga around 40 na iterations, versions, bago ako nag-come up sa final formula ng rum cola. formula. Hindi po ang pabango ay parang siya experiment, no? So, paano Yes. nyo ba nasasabi na, ay parang may kulang dito, ay parang hindi ito? Mm. Kasi parang O mababawasan ko ng gantong Oo. ilang porsyento ng gantong... Meron po ba kayong specific na tao, ekspertong pinaamoyan para masabing hindi pa to sapat? For now, yung friends and family muna pinapatry ko. Pero bago ko ipatry sa kanila, ako muna. And it's more of pagtitiwala. Personal judgment. Yeah, personal judgment. Tiwala lang sa ilong. Yeah. Pero, sabi mo nga, no? So, sa tapang. Parang sa tapang inaayos. Yeah, yung tapang niya, pati yung pagkaka-blend, kung masyado ba siyang sharp or masyado siyang soft Mild lang, gano'n. or tama na yung pagkaka-compose niya. Pero sabi mo nga, di ba, meron tayong vodka, meron tayong rum. May iba pa bang mga alcoholic na gin or lambanog dahil di ba? Samantos. Di ba? Gin, Definitely lambanog. next time magkakaroon Para din. medyong Yeah. touch ng talaga. Pinoy. Yes. Hilig ng Pinoy. Definitely, down the line, mag-release kami ng fragrance na ganun yung tema. Oo, kasi di ba, naalala ko noon, yung lambanog, tatay ko kasi bumibili ng lambanog. Tapos nilalagyan niya ng mga fruits. Nilalagyan niya ng mga fruits na binababad niya dun sa lambanog. So, pwede siguro na mabango pagka inamoy mo. Oh. Pwedeng gawing pabango. Pwedeng gawin Liquor, siguro. Yes. Dapat mag-usap sila ng tatay. Wala na. Definitely. Usap po kami. Ay, hindi na pala makakausap. Wag mo na, sir.
Ayan, puntahan muna natin ang Hulaan Mo ang Kapital Ko with Andres Bonifacio Jr. Ayan, nako, ano rin to, no? Pwedeng gamitin ng mga gustong tumakas sa inom. Ayan. Yung bang pag-uwi ka, amoy alak ka na naman! Hindi pabago ka yan. Ugali mo! Ayan! Ang ating lucky caller ay manggagaling from Kamiling, Tarlac, Sandra Garina! Magandang umaga sa iyo, Sandra! Good morning po, sir. Okay, Sandra, hulaan mo na kung magkano ang kapital na ginamit ni Sir AJ sa pagsisimula ng kanilang Sven Perfume Products. Mukhang mamahalin po mga pabango niya, sir. Oo! Mga 50K po. 50,000 pesos! Makuha mo kaya ang 400 pesos o madadagdagan ito bukas. Joanna, itanong mo na! Ayan, Sir AJ, magkano po ang paunang kapital? Yung capital namin nagsimula ng 300,000 and malaking part nun is napunta sa research and development ng products. Ay, nako, kinulang tayo. Kaya naman, dahil kauna-unahan kang tumawag mula saan yan sa... Kamiling, Tarlac. Tawag ka uli bukas! Sorry po. Wala si Kong! Kasi Kaya naman, bukas, 600 pesos ang pwedeng mamanalunan dito sa Hulaan Mo ang Kapital Ko. Back to Studio 2, Mama Jo and Joanna! ito yung mga pagkakataong kailangan naming maghingi ng sorry. Kasi wala po kaming panghabol. Wala kang pagamono Si Kong lang makagagawa niyan. Oo. Pero AJ, sabi mo 300,000. Yes. Nabagit mo na part doon ay... Research and development. yes. Aside sa research and development, ano pa yung ibang mga pinagkagastusan niyo dun sa 300,000? Yung paggawa ng website namin, of course, packaging, yung mismong laman ng mga perfumes namin, raw materials. Antimano sa ano na kayo nagkuha kagad ng mga Ibang bansa. essential oil. Yeah, halo ng local tsaka international suppliers. Yes. So sa mga nagbabalak din na gumawa ng kanilang sariling pabang mag-formulate, ganun talaga dapat? Or may isasuggest kayo na siguraduhin muna nila kung saan sila makakamura, mga ganon? Para sa akin, yung totoong perfumery, mahal talaga siya. It's talaga. an expensive hobby. Yung learning pa lang, mahal na siya. And I would suggest, take it one step at a time. Siguro mali ko din before na nag-collecta ako ng maraming materials considering na mahal yung bawat material na yon. Bumuo muna sila ng certain story, ng concept. Then from there, determine mo kung ano ba yung amoy na gusto mong i-achieve. Para kumbaga hindi ka gagastos ng sobrang laki. Ng sobrang laki. Na random scents yung kinukuha mo. Kumbaga, kung ano lang yung kailangan mo, yun na muna. Yes, Ganon. yes, actually. Kasi yung iba naman kumbaga na essential oil, pwede namang sa mga susunod na parang ganon. Yes, yes. Actually, that's my honest mistake. Nag-stock ako ng maraming materials na kumbaga hindi ko naman pala gagamitin sa simula. So, kumbaga parang i-perfect mo muna yung specific na gusto mo talaga. Yes. Bago ka mag-discover, explore sa iba. Yes. Ayun. Mas economical yung ganung atake. Kumbaga mas practical. Mas practical, yeah. Hindi, ano mo sasuggest mo yung parang sa mga perfumers na nagsasabing, ang hirap kasi kapag isa lang yung nilabas ko eh. Dati ganyan din ang mindset ko eh. Na gusto ko full-blown kagad. Oo, madami. 10 kagad. Pero kumbaga out of touch pala sa reality yung ganung mindset. Kumbaga pwede pa lang mag-focus muna sa isa, tatlo On the best. pakilala muna, di ba? At saka, pwede ba AJ na, halimbawa, ito lang yung mga gagamitin mo munang mga essential oil or kung mga ingredients mo, di ba, kumbaga sa perfume. Tapos, naka-formulate ka na ng isa. Batay dun sa available na mga essential oils mo. Magbabago rin ba kung mag-formulate ka ulit, pero maiba yung ratio? Halimbawa,
hindi mo na, sila pa rin yung ano mo, yung gets. ingredients mo, kumbaga yung gagamitin mo, pero maibaba amoy nila kapag ay eto si ganito, mas dadamihan ko. Kasi dito ratio ko lang is 10%. Dito 25%, parang gano'n. Yes, possible yun. Like for example, itong rum cola. So ito may certain formula na siya, may certain ratio na siya ng ingredients na. And down the line, balak na maglabas ng panibagong version nito. Yes. Different ratio naman. With different addition of materials. Like, kung ngayon, rum cola siya. Next time, baka mamaya, cherry coke na siya. Vanilla cola na siya. Andun pa rin yung cola. Kasi, yes. Tama. Possible Kaya yan. siguro may mga ganun na yung mga may light, may intense, mga ganun. Yes, tawag dun flankers. So, parang versions nung pabangong yun. Ayun. Pinakamahalagang payo po na pwede pa nating maibigay sa mga gusto ring magtagumpay sa negosyo. Magtatagumpay ka, sir. Naniniwala kami. Yeah, thank you. For those who want to start sa business, I would say start small. Don't make the same mistakes na mag-stock up ka agad na hindi yung pala gagamitin, di ba? Sayang kasi yung capital. So, start small. You will learn all the things that you need along the way. And network with people na nakarating na dun sa gusto mong puntahan. Kasi kumbaga nag-iiwan sila ng footprints eh. Yes. And always show value, always show quality in your work. Ngayon po ba may organization na kayong parte, kabahagi para syempre mapahusay pa natin yung ating Meron ako mga different communities ng business owners. I would say, ipa-plug ko na din Entrepreneurs Cradle. So, samahan nito ng mga business owners, brand owners na nagtutulungan in in every step of the way. So, baga kahit anong itanong namin sa isa't isa, we're very open. Hindi kami competitive. Like, gusto namin bayanihan spirit. Kasi, maliit lang naman yung Pilipinas eh. Maliit lang yung community. Tayo-tayo lang din magtutulungan. And we want to sell to the world na. Hindi lang dito sa Pilipinas. Nabanggit nyo, bayanihan spirit, baka makahanap ka ng scent. Bayanihan. Ay, ang gandang concept nun. Bayanihan Yeah, definitely. For your organs. I-launch mo yan pagka-Independence Day, di ba? Ayan, maraming salamat, sir. Thank you so much, po. Miss Thank Joanna. Thank you, AJ. Thank you so much, Miss Jo. So, ayan sa February, second week, ila-launch po ang mga pabangong nasa harapan natin ngayon. Maraming salamat, Propane netizens! Baka may gusto po kayong batiin yung mga nakasama natin, syempre. Shout out sa kapatid ko, si Kai, wife ko, si Rov, and yung anak namin, si Sven, definitely. Yes, Ben. Sina mommy, daddy, mga... Yun, si mama, si daddy. Hello. Thank you. And thank you din kay Miss Judy na pinakilala si Sir Andres. Thank you. Thank you po. Thank you ulit, Propane netizens, na may nakapagatid kaalaman at inspirasyon ng kwentong hatid ng Isben ni Mr. AJ Patawaran. Bukas, muling magpapatuloy ang ating kwentuhan ng pagtatagumpay sa pamumuhunan. Hatid na naman ay kaalaman ng pagkakakitaan o sa pagkakakitaan dahil panata namin na maparami pa at mapatatag ang hanay ng mga namumuhunang Pilipino. Dahil sa sama-sama po nating pag-asenso, Pilipinas ang panalo. Ako pong muli, si Joanna Luna, ang inyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Wednesday, Barangay Radyo 1. At sa ngalan ng ating Asenso sa Negosyo Authority, Congressman Butch Pichay, ako po si Jo Mariano. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan nyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagninegosyo. Lagi nyo kaming samahan Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa DZME Radio TV. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat dahil tayong lahat ay Pro Pinoy!